mga kababayan, ma'am sir, this is Gam the Philippine channel, ang inyo pong lingkod. So today is January May 12, 2026 at tayo ngayong una ipapunta dyan sa may corporate GC Corporate Plaza. Dito yan sa may Legazpi Street, Legazpi Village sa San Lorenzo, Makati. At dadalhin po natin yan sa may Ford Auto Hub Otis sa may Paz Mendoza, Guangzon Street, Barangay 830, Paco, Manila. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin hindi kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakay-sakay marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng taong, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawong dito lang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa atas. Babalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin. In 20 meters, turn left at the traffic light. Continue for 300 meters, then turn right onto De La Rosa Street. Continue straight at this traffic light. Continue straight at the first traffic light, then at the second traffic light, turn right. Head southwest on VA Rufino Street, then in 100 meters, turn right onto De La Rosa Street. Dapat 167 lang. Nasaan ngayon ang tunog? Nauna na ba? Pababa o nakatago? Hindi. Namatay ang tunog. Tumigil ito sa pag-ira. Kaya kung ang kaluluwa ay namatay, ang patay ay walang alam. Sinasabi ito sa atin ng Biblia sa aklat ng Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at ang pagkaingit ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Sa panahon ng kamatayan, hindi matatanggap ng masasama ang kanilang kabayaran. May ang makatarungang gantimpala na ipinangako ng Diyos. Sapagkat sa ganoong kalagayan ay hindi mo mararamdaman, hindi mo naririnig, hindi ka nakakapagsalita, hindi mo nakikita, walang kamalayan. Di kahit katiting ng pagpapakita ng buhay. Kaya naman sabi ni Apostol San Pedro, sa nako! 29 at 34, Laki ng katawan. mga kapatid, may Pero tiwalang ay, masasabi ko sa inyo. Ang tungkol sa patriarkang si David,
siya rin ay namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. Nang magsalita tungkol sa mga dakilang tao ng pananampalataya ng kasaysayan, ito ang sinabi ni Apostol San Pablo. Basahin natin sa Hebreo 11:13. Ang lahat ito'y ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Ayon sa ating nabasa, ang mga matuwid na patay ay hindi umakyat sa paraiso. Ngunit nagpapahinga pa rin sa liking. Walang buhay sa kamatayan. Ngunit may pag-asa pa rin para sa isang buhay pagkatapos ng kamatayan. Ipinahayag ng Panginoong Yesus sa isang tiyak na pagkakataon sa aklat ng Juan, punta roon upang bisinin siya. Sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus, namatay si Lazaro. Sinabi ni Marta sa kanya, alam ko siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang mulakin, bagamat siya'y mamamatay ay mabubuhay. Napakaganda. Salamat sa Panginoong Yesus. Ang kamatayan para sa mga naniniwala sa Kanya ay parang isang lamang. Dahil alam nilang sa huling araw ng kasaysayan ng mundong ito, sila'y gigising na walang hanggan. Ang pag-asa nito ay ipinalang sa atin sa aklat ng Daniel. Daniel, Kapitulo 12, talatang 13. Ngunit, humayo ka sa iyong lakad hanggang sa katapusan, at ikaw ay magpapahinga at tatayo para sa iyong gantimpala sa katapusan ng mga araw. Sinabi rin ni San Pablo sa kanyang sulat sa unang Tesalonica 4:13 hanggang 18. Ganito ang mababasa. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag makalungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga nangamatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa patawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Naghihintay sa kamatayan si Job. Ito ang kanyang bulalas sa aklat ng Job 19:26. At pagkatapos na masira ng ganito ang ating balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking kamay. Sinasabi nito sa atin na maging totoong-totoo ang kagalakan natin sa pakikipagtagpo sa Diyos, sa ating mga minamahal sa buhay na nagpahinga na ngayon. Ayon sa sulat ni San Pablo, ito ang ating mababasa. Unang Korinto 15:53. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ngayon, libo-libo ang nagdadalamhati sa kawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi pinapansin na sa ilang sandali, pagkatapos na bumalik si Jesus para hanapin
sa kanyang sarili, ang paghiwalay na ito'y matatapos ng Panginoon. Tunay na kasama natin ang Panginoon sa pagdadalangin. At ito ang katotohanan na nagbibigay sa atin ng kaayos at pag-asa na may pagpupuhay. Ganito ang sabi ng Biblia sa 1:5-8 at 20. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Sa harap ng malinaw at kamangha-manghang katotohanan ito, may tanong na lumitaw. Kailan at saan pinanganak ang maling paniniwalang ito ng immortalidad ng kaluluwa? Sinasabi sa atin ng mga archaeologists at historian na ang paniniwalang ito ay ipinakita sa mas lumang mga relihiyon. Sinasabi sa atin ng mga banal na kasulatan na ito ay bumangon sa halamanan. Nang sabihin ni Eva kay Satanas sa Genesis Kapitulo 3, talatang 3 at 4. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sa pananalitang ito, pinasimulan ni Satanas ang pagtuturo ng immortality of the soul. Ngunit pinakamalakas na argumento na ang kaluluwa ay walang buhay na walang hanggan sa sarili nito ay ang katotohanan si Kristo ay namatay para mag-alok sa atin ang kaligtasan. Ipinaliwanag ito ni San Pablo sa Aklat ng Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan ni Kristo Jesus na Panginoon. Si Jesus ay dumating para mamatay upang ang mga naghahanap ng kanyang katarungan ay magkaroon ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang nag-iisang may kawalang kamatayan. Sinasabi sa atin ang ating mapagmahal na tagapagligtas ngayon sa aklat ng Ezekiel 18:22. Sapagkat wala akong kalukuran sa kamatayan, sabi ng Panginoon. Kaya't magsibalik loob kayo at ang pinakatakilang regalo na maibibigay ng Diyos sa tao na walang tagumpay sa kamatayan. Ang lahat ng iba pang mga regalo ay walang kahulugan kung wala ito. At ito ay nakalaan sa iyo para ang iyong desisyong ito ang pinakatakilang desisyon ang gagawin mo. Nakasalalay dito ang iyong bukas. Ang napakahalagang regalo nito sa buhay na walang hanggan ay ipinangako sa lahat ng mga ni Kristo bilang kanyang tagapagligtas at mamumuhay ka kasama ng Panginoon. At ano ang halaga nito? Tanging pusong nakasuko sa Kanya. Isang pusong nalinis at nabago. Isang mapagmataas, makasariling puso na ginawang bago sa paanan ng Diyos. Mga kaibigan, ginawang posible ni Kristo ang lahat sa kampanya. Ang buhay na walang hanggan, aring mapapasa atin kung nanaisin natin.
ang Panginoon ay nakahanda tayong samahan hanggang sa walang hanggan. Dahil siya ay buhay, meron tayong maluwalhating pag-asa, isang pag-asa sa kabila ng liit. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living. Because He lives. Ayan, so na-drop na natin siya na. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna po. Samantala, tayo ay gagawa ng video sa ating susunod na mission. Paalam po.